Hello mga boss, napalinis nyo ba yung inyong mga throttle body? Kung hindi pa, panoorin nyo tong video na to mga boss. Tuturuan ko kayo kung paano mag-DIY, kung paano linisin yung ating throttle body ng ating mga Honda Click. Kung paano magtanggal nito at kung paano yung tamang pagbabalik ng throttle body at yung mga dapat hindi gaanong basain ng gasolina o ng panlinis ng throttle. Tara, let's go! Unang gawin nga natin dyan mga boss, tanggalin muna natin yung upuan. May 3 Gs yan, ayan, yung tinuturo ko. Tapos 2 Phillips screw. Luwagan, tapos yung sa gilid, 2 tornilyo. At huwag niyong kalimutan tanggalin yan mga boss. Gagamit lang kayo ng long nose. Ayan, matatanggal na yung upuan. Next naman mga boss, tanggalin natin yung linya ng gasolina. Ayan, yung papunta sa fuel injector. Gumamit lang kayo ng flat screw, sikwatin nyo pataas yan. Tapos igilid nyo lang muna siya mga boss. Yan, ganyan lang mga boss. Next naman na gawin natin mga boss, tanggalin natin yung socket ng injector. Ayan. Tapos yung sunod naman, itong socket na to, alam ko sa choke yan eh. Yung sensor ng choke. Pindutin nyo lang yung bandang taas niyan mga boss, tapos tsaka nyo hugutin. Tapos yung sa TPS din, ganun din. Ayan. Tapos igilid nyo lang siya mga boss. Tabi nyo lang sa gilid. Para hindi na masira yung socket. Sunod natin gawin dyan mga boss, gamit tayo ng size 12 na yabe. Luwagan natin yung 2 tornilyo dyan mga boss na size 12. Yung nut na yan papunta sa kable natin. Ganyan lang po. Tapos hugutin nyo yung itapat nyo yung bilog para matanggal nyo yung cable. Ayan papunta sa throttle. Bali 2 yan mga boss. Yung kable na yan. Panoorin nyo lang mga boss kung paano ko tinanggal para masundan nyo. Ayan, ganyan lang mga boss. Tapos igilid nyo lang yan para hindi masagi o masira. Ayan. Tapos next dyan mga boss, luwagan natin yung Phillips screw na yan, yung nakaklam sa hose. Ayan. Tapos luwagan na rin muna natin mga boss yung size 8 na tornilyo ng fuel injector natin mga boss. Luwagan lang natin pero wag muna natin tatanggal yung tornilyo mga boss. At pagtapos yan mga boss, tanggalin na natin yung size 10 na tornilyo dyan sa ating body throttle. 2 yan mga boss, yung mahabang G's na tornilyo. At pag natanggal na yung 2 tornilyong G's mga boss, matatanggal na natin yung throttle body mga boss. Hugutin lang natin siya dun sa may hose na niluwagan natin ng Philip kanina. Ayan, ganyan lang po mga boss. Matatanggal na natin yung throttle body. Ayan. Kung makikita nyo mga boss, madumi na talaga yung throttle body ko. Ayan o. Tapos wag nyong kalimutan yung gasket na yan mga boss. Tapos ngayon mga boss, paghihiwalayin kasi natin yung throttle tapos yung intake manifold. Bali dapat 2 parte yung lilinisan natin dyan mga boss. Kung wala kayong kasama, ganito yung gawin yung technique dyan mga boss. Kukunin nyo ulit yung mahabang tornilyong G's tapos itornilyo nyo dyan sa parte ng pinagtutornilyo ng upuan kanina. Ayan, i-fix nyo siya dyan para madali natin maluwagan mamaya yung mga tornilyo. Tapos unahin na nga natin tanggalin dyan yung sensor mga boss. Yung sa choke. Ayan, 2 yung tornilyo nyan. Yan, Allen wrench yung pinantanggal dyan mga boss, flower. Tapos size T25. Yun yung dyan sa size ng Allen wrench na gagamitin yung mga boss. Medyo maigpit talaga yan mga boss, kaya dapat iwasan yung mabilog. Ayan, ganyan lang naman mga boss. Tapos next dyan mga boss, luwagan na natin yung Allen wrench din, kagaya ng size na ginamit natin kanina dun sa isang sensor. Ayan.
Yan yung pala yung TPS mga boss. Yung sensor na yan. Tanggalin natin yung tornilyo na yan para matanggal natin yung sensor ng TPS. Kapag tatanggalin nyo na pala mga boss yung TPS, gamit kayo ng flat screw para sikwatin dahan-dahan yan. Kasi may o-ring yan dyan sa may loob. Kaya medyo masikip siya. Ayan o, yung hinahawakan ko, o-ring yung nasa loob niyan. Tapos syempre mga boss, yung huling gagawin natin, tanggalin na natin yung dalawang tornilyong size 8. Gumamit ako dyan ng T-wrench na size 8 mga boss. Ayan. Tapos alalayan nyo na pala yan mga boss, kasi pag natanggal yung dalawang tornilyo na yan, pwedeng malaglag yung ating throttle. Kaya hawakan nyo yan bago nyo tanggalin yung tornilyo. Kasi malalaglag yan mga boss. At ayan na nga mga boss yung ating throttle body. At makikita nyo mga boss, madumi na nga. Dahil nga, ang tinakbo ng aking motor ay 31k odo na. Tapos tanggalin nyo nga pala yung goma na yan mga boss, dahil hindi pwedeng mabasa ng gasolina yan. Kasi ang gagamitin natin panlinis ng ating throttle ay gasolina mga boss. At next dyan mga boss, tanggalin na natin yung ating fuel injector. Ayan o. Kung naalala nyo, niluwagan ko na yan kanina. Kaya madali na lang tanggalin yan ngayon. Dalawang tornilyo yan mga boss, size 8 yan. Tapos kung makikita nyo mga boss, mayroon niyang goma dyan sa ating fuel injector. Kaya dapat tanggalin nyo yan bago nyo linisin yung intake manifold. Hindi pwedeng mabasa kasi ng gasolina yung mga goma na parte. Ayan o. Kasi pwedeng hindi na magkasya yan pag ibabalik natin. Masisira yung mga gasket niyan o kaya goma o kaya o-ring. At ito rin mga boss, goma rin to kaya tatanggalin natin. Ayan o, yung sa TPS yan mga boss. Tapos bago nyo pala tanggalin yung air screw mga boss, ayan o, yung na yan. Dapat bilangin nyo muna yung pahigpit neto. Para mamaya, ang gagawin natin naman, yung paluwag naman kung ilang ikot. Ang ikot nga pala ng aking adjust dyan mga boss ay 1 kalahati na ikot. Kaya mamaya higpitan ko muna, tapos ikot ako ng 1 kalahati pabalik para bumalik yung adjust nya. Ganyan lang yun mga boss. At kapag nalaman nyo na nga kung ilang ikot yung adjust ng inyong air screw mga boss, ay tanggalin nyo na yan mga boss, kasi lilinisin din natin yan. Pero wag natin lilinisin ng gasolina. At next na nga natin gawin dyan mga boss, linisin na natin yung ating intake manifold. Gumamit ako dyan ng gasolina na panlinis, tapos yung toothbrush. Syempre, yung hindi na ginagamit mga boss na toothbrush. Brushin lang natin mabuti yan mga boss para matanggal yung mga carbon deposit na mga na-stuck dyan sa loob. Ayan, linisin natin mabuti. At syempre, sunod natin linisin yung ating throttle. Gumamit lang din ako ng toothbrush dyan mga boss. Tapos yung cotton buds mga boss para masundot natin yung sa air screw, yung butas. Ayan, panoorin nyo lang mga boss kung paano ko nilinis. Para wala talagang maiwang mga dumi dyan sa ating throttle. Matanggal yung mga carbon deposit na namuo. At next nga dyan mga boss, pagka nalinis na natin mga boss, huwag natin kalimutan punasan ng tuyong basahan mga boss para matuyo yung ating nilinis na intake manifold, tapos yung ating throttle body. Ayan, ganyan lang po mga boss. Tapos next natin linisin dyan mga boss yung air screw. Huwag natin basahin ng gasolina yan mga boss, kasi may goma dyan sa sa loob nyan. Kaya hindi pwedeng mabasa ng gasolina yan. Ayan, may goma. Kaya tubig lang yung panlilinis natin dyan, tapos basahan. Pupunasan lang natin yan mga boss, kasi may dumi. Tanggalin lang natin yung mga namuong carbon deposit dyan mga boss. Tapos yung spring nya, linisin din natin. Ayan o. Ganyan lang po. Para maging malinis yung ating air screw. Tapos ibalik na natin yung air screw mga boss. Higpitan lang muna natin siya ng sagad. Tapos di ba nga 1 kalahati yung adjust ng aking air screw, 1 kalahating ikot ng Phillips screw. Kaya 1 kalahating
ikot ng paluwag yung gagawin natin para balik yung dati niyang minor mga boss. Yun kasi yung nakaano sa aking motor. Isa't kalahati lang na ikot. Next naman, ibalik na natin yung goma doon sa ating throttle. Ayan o. May ano naman yan mga boss, may marking. Isasakto nyo lang siya sa butas. Ayan. Sunod naman mga boss, pagsamahin na ulit natin yung throttle body tapos yung intake manifold. May marking naman yan mga boss, kaya hindi kayo malilito dyan. Ibalik na natin yung dalawang tornilyo na size 8 tapos higpitan natin mabuti yan mga boss. Next naman dyan mga boss, balik na natin yung TPS nya mga boss. Huwag natin kalimutan ibalik yung o-ring dyan sa loob. Tapos higpitan natin yan mga boss ng Allen wrench na size T25. Isang piraso lang na tornilyo yan mga boss. At syempre, ibalik na rin natin yung sensor ng choke. Ayan. May dalawang tornilyo na Allen wrench yan mga boss. Higpitan din natin mga boss para maayos yung ating pagkakabit sa ating mga sensor. Next naman dyan mga boss, gawin na natin, ibalik natin yung injector. May dalawang tornilyo yan na size 8. Higpitan natin siya syempre ng size 8 na socket. At huwag nyo palang kalimutan mga boss linisin tong gasket ng ating throttle. Ayun o, yung may dalawang tornilyo. Tandaan nyo lang mga boss, yung bandang ibabaw niyan may mga nakasulat na letter. Hindi ko lang tanda kung ano yung mga nakasulat dyan eh. Ayan, ibalik nyo lang siya doon sa may paglalagyan ng ating throttle. Ipatong nyo na siya doon, i-ready nyo na. Para mamaya isasalpak na lang natin yung throttle. At para hindi kayo mahirapan mga boss magbalik ng ating throttle body, unahin yung ikabit yung dalawang cable sa ating throttle o sa ating TPS. Ayan. May dalawang nut na size 12. Higpitan na natin dyan mga boss. Dyan pa lang higpitan nyo na para hindi kayo mahirapan maghigpit mamaya kasi pagka naisalpak na natin yung throttle dun sa ating makina ay medyo masikip na. Kaya dyan pa lang higpitan na natin ng size 12 na yabe. Tapos next naman dyan mga boss, isalpak na natin yung hose. Tapos higpitan natin yung Phillips screw. Yung sa may clamp. Ayan, ganyan po mga boss. Tapos next dyan mga boss, ibalik na natin yung throttle body natin doon sa may ibabaw ng makina. Yung sa butas. Yung may dalawang tornilyo. Tapos higpitan natin yan mga boss ng size 10 na T-wrench. Higpitan natin mabuti mga boss. Tapos syempre next dyan mga boss, balik na natin yung mga socket sa injector, tapos yung sa TPS, ipagbabalik na natin yan. Tapos yung linya ng ating gasolina. Ayan. At kumuha nga pala ako ng clip wire dyan mga boss, tapos binalatan ko yung magkabilang dulo nyan. Tapos parang ginawa kong letter U. Kasi gagamitin niya natin mamaya mga boss sa pag-reset ng ating ECU. Para hindi magloko yung minor natin, para ma-reset yung mga sensor, yung kagaya ng TPS, para hindi magbago-bago yung minor natin mga boss. Tapos next dyan mga boss, pumunta ako dun sa lagayan ng battery cover natin. Tinanggal ko yung isang Phillips screw dyan para makuha natin yung access dun sa ating data link connector. At ito yung dahilan kung bakit binuksan natin yung cover ng ating battery mga boss, para matingnan natin yung data link connector. Kasi ang gagawin lang natin mga boss, dahil wala nga tayong diagnostic tool, ay yung manual reset lang mga boss. Gagamit nga lang tayo doon yung clip wire. Tapos hanapin natin yung wire dito mga boss na may yung green na may halong black, tapos yung brown. Magkatapat yan mga boss. Tapos itutusok lang natin yung clip wire dyan mga boss. Yan, pagdudugtungin lang natin yan.
Ganyan lang mga boss para ma-manual reset natin yung ECU. Ayan. Tapos next dyan mga boss, pihitin natin yan sagad yung ating throttle. Sagad yan mga boss bago natin i-on. Yan. Tapos kung makikita nyo mga boss, magbiblink yan ng mabilis yung ating check engine. Yan yung patunay na re-reset natin yung ECU mga boss. Tapos babagal yan mga boss. Mga 10 seconds yan ganyan mga boss. Tapos tsaka natin patayin yung susi. Yan. Patayin natin yung susi mga boss. Tapos hugutin natin yung wire na kinabit natin doon sa ating data link connector. Tapos tsaka natin i-on. Tapos paanda rin natin mga boss. Ayan o. Wala na yung check engine niya mga boss. Ganyan lang po mag reset ng ECU, manual reset. Ayan. Tapos hayaan lang natin siya mga boss na naka-minor na kahit mga 10 minutes yung ating motor. At ayan nga po mga boss, tapos na tayo mag-DIY kung paano maglinis ng ating throttle body at mag-reset ng ECU. Ayan, kung nakikita nyo mga boss, okay naman yung aking minor ng motor ko. Ayan o, nire-revolution ko, okay naman. Hindi naman nagluluko yung kanyang minor. At sana mga boss may natutunan kayo sa video na to. At huwag nyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel mga boss. Salamat!